kailangan mo lang ng 6 na piraso ng malalaking prawn, garlic, coriander, spring onion, at syempre, rice paper. So, tanggalan nyo lang ng balat guys yung hipon niya. Tapos, ipabalat lang natin siya sa rice paper. Tapos, i-steam natin. That's it. That's very easy. So, bali ito na nga po. Ako ay magbabalot na nung dumpling natin na ginamitan ko ng rice paper. So, napakamadali lang po naman ito at hindi mo nang kailangan ng marami pang mekos-pekos. So, bali kailangan lang natin yung rice paper, tapos basain lang po natin yan sa tap water directly or sa warm water, pwede po yan. Tapos ilagay na po natin yung ating shrimp, tapos yung mixture natin na garlic, spring onion, saka coriander. Yun lang po gusto kong ilagay. Pero kung meron po kayong gusto ilagay, gaya ng minced na pork or minced na chicken or some noodles din po, pwede din pong isama, tapos ibalot nyo po together, saka po natin i-steam. So, nasa sa inyo po yan. Since nag-crave po ako, so, bakit hindi na lang tayo gumawa ng homemade pa, diba? At least alam natin kung anong nandun sa loob na ano yung ilagay natin. Kasi kagaya ko po na meron po akong reaction sa mga pagkain. So, kailangan tayo na lang yung gumawa. Makakatibig pa po tayo at the same time. And masarap pa. So, hindi natin kailangan ng sobrang maraming pampalasa. Ayan. So, ganyan pong ginawa ko para hindi po natin, hindi po siya magdikit-dikit. So, gamitan mo po yan ng paper na ginagamit namin sa baking. Pero kung wala po, pwede nyo lang po lagyan ng oil yung paglalagyan ninyo para hindi po siya didikit. So, lahat lang po yan babalutin natin, and after po siyang mabalot, saka po natin siya i-steam. So, sana po guys, magustuhan ninyo itong process na ginagawa ko. Very simple lang naman po ito. Hindi nyo na kailangan bumili sa market. So, gumawa lang po ako ng 6 na piraso kasi meron akong leftover sa paggawa ko po ng isang recipe. Ito na nga guys, meron tayo nito. I-steam lang natin siya. So, nilagyan ko lang siya ng baking paper. Tapos, ang gagawin lang natin sa kanya, para hindi siya dikit-dikit siya guys, ilalagay lang natin yan dyan, tsaka natin siya i-steam. So, bali 3 lang muna yung i-steam natin. Kaya na siya kabilis. Tapos, kapag naluto na siya, pwede natin siyang kainin. So, ito lang natin. Okay na siya. So, ilalagay na lang natin siya dito. And ready to eat. Nalagyan na lang ng soy sauce. Diba? Tapos na. So, kung nakikrave ka guys ng dumpling na kagaya nito, so, ito na siya. Very simple recipe. So, kailangan mo lang lagyan natin sa either this one or soy sauce. And ready to eat na yan. Diba? Homemade. Alam mo pa kung ano nakalagay at hindi masyadong nalagyan ng kung ano-ano. So, enjoy!